Yung mga ibinigay mo kay Kakaikang na isinoli sa'yo, akin na lang. Isang aktres ang naging kontrobersyal ng kanyang panahon at pilit pa rin pinag-uusapan hanggang sa ngayon. Ang tampok natin sa bidyong ito. Isa rin siya sa mga tinaguriang soft drinks beauties. Tara, samahan niyo kung balikan ang naging karera niya sa pelikulang Pilipino. Siya ay si Delia Duena Smith o mas kilala natin bilang si Pepsi Paloma sa harap ng kamera. Ipinanganak noong July 17, 1966. Ang kanyang ina ay tubong Northern Samar at ang kanyang ama naman ay isang Amerikano. Bata pa lang ang ating bida ay inabandona na sila ng kanilang ama dahil sa may taglay na kagandahan na talindog ang ating bida. Taong 1980 nang madiskubre siya ng isang talent scout na si Tita Esther at isinama sa talent manager na si Ray De La Cruz. Dito, inilabas niya ang kanyang kauna-unahang pelikula, ang Brown Emmanuel noong 1981 na idinirect ni Celso Ad Castillo. Dito naging mapangas ang pagganap niya dahil hindi ito ordinaryong papel sa pelikula, kundi ang tema ng pelikula ay kung tawagin noon ay Bomba Films, kung saan siya ay edad na 14 na taong gulang pa lang. Alam niyo bang, Scarlett ang unang ipinangalan sa ating bida, pero pinalitan din ito ng Pepsi Paloma pagkalipas ng panahon. Napasama ang ating bida sa soft drinks beauties na kinabibilangan nila sa RC Emmanuel, Coca Nicolas, Mayra Manibog at Pepsi Paloma dahil sa kanilang pambihirang alindog, ganda at kaseksihang taglay. Dahil sa kanyang kagandahan at parang inosenteng karakter ay mas dumami pa ang proyektong alok sa kanya. Ilan sa mga pelikulang kanyang kinabilangan na talagang ginulat tayo sa kanyang mga papel ay ang The Victim at Cruz sa Bawat Punglo noong 1982, Virgin People at Snake Sister noong 1983, Naked Island noong 1984 at marami pang iba. Taong 1982 nang naging kontrobersyal ang pangalan ni Pepsi Paloma dahil sa naganap na pangahalay di umano sa Sulu Hotel na di umano nadawit ang pangalan ng dalawang batikang komedyante at isang sidekick na komedyante na namayapa na. Nabalot ng iba't ibang paniniwala ang mga taong sumusubaybay sa kanyang karera. Marami ang nagsasabi na ito ay gawa lang ng kanyang manager para mas umingay pa ang pangalan ng aktres. At ang iba naman ay naniniwala sa pangyayaring naganap. Marami ang nangyari habang umuusad ang kaso. May nagsasabi na ito ay inareglo at ito ay madiin itinatanggi ng mga sangkot sa kaso. Taong 1985, nang matapos siyang mananghalian ay pumasok siya sa kanyang silid at nagsabing wag muna siyang gisingin at siya ay nagkulong sa kanyang kwarto dakong alas 6 ng gabi nang sapilitang binuksan ng kanyang nobyo ang pinto at dito ay nakita ang katawan ng walang buhay na si Pepsi Paloma. May 31, 1985, nang sumakabilang buhay na ang sexy actress na si Pepsi Paloma sa edad na 18 dahil sa pagkipil nito sa kanyang buhay sa paraang pagbikti sa sarili. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Olongapo Memorial Park sa Olongapo. Naging mas kontrobersyal pa ang kanyang pangalan matapos ang kanyang pagkamatay. Halos naman lahat na nakaabot sa panahong ito ay alam kung sino ang mga sangkot sa pangyayari. At taon 1997 naman nang ilabas ng bandang Eraserhead ang kantang Espolarium kasama sa kanilang album na Sticker Happy na sinasabing patungkol sa nangyari kay Pepsi Paloma. Hanggang sa kasalukuyan ay maugong pa rin ang kanyang pangalan at iba-iba pa rin ang paniniwala ng tao patungkol sa kanya. At dito na natin tatapusin ang bidyong ito. Ikaw, anong naging palabas at pangyayari kay Pepsi Paloma at talagang interesado ka? Pakishare naman sa comment section natin sa ibaba. Nag-aalaga ng halamang gubat. Tapos, tinitinda niya mas sa bayan. Sana ay nagustuhan nyo ang ating kwento. Hanggang sa mga susunod na video, huwag nyo po sanang kalimutang mag-subscribe at mag-follow. Maraming salamat sa inyo. I-share nyo po sana ang bawat nilalabas kong video. Hanggang sa muli, paalam! Pepsi, sumagot ka! Nirape ka ba? Ah!